Okay, so hello guys. So for today's video is we are going to have another episode ng ating tamad segment. Ayan, grabing katamaran na to. Pero this time, it's all about trading. Yes, trading version naman tayo na kung saan umaasa ako kay AI sa pag-place ng mga trade dito sa aking MT5 account. So, grabe na talaga yung katamaran, pati ba naman sa trading. So, actually, I've been doing AI trading for 5 months na. And yung first strategy ko, nag-fail yun. And right now, nandito na ako sa bagong strategy. And 2 weeks na ako dito. And still under observation pa rin for me, no? Para masabi kong reliable siya for the long term. So, lahat ng yan, guys, i-share ko dito sa video na to. Including na rin kung paano ko sinet up itong AI trading ko. So, before we begin, I just want to let you know that this video is only for educational and entertainment purposes only and not a financial advice. Hindi ako financial advisor. Sinishare ko lang talaga yung mga experiences ko sa mga iba't ibang klaseng kaganapan sa buhay, most especially when it comes to trading. Pinapakita ko sa inyo sa tuwing nananalo ako at pinapakita ko rin sa inyo sa tuwing natatalo ako. Very transparent tayo dito. Like, is this Jazel, right? So, right now is nandito ako sa aking MT5 account. Ipapakita ko sa inyo itong bagong strategy na pinasok ko, which is Guardian Strategy. Kung mapapansin nyo guys ha, dito sa aking YouTube channel, 'di ba? Madalas ako nag-share ng mga ganito. Sinishare ko everyday yung mga performance ni AI. Kumbaga, kaya nga nang sabi ko, nasa stage pa rin ako ng observation dito sa bagong strategy na pinasok ko. And ito na nga guys, ipapakita ko na sa inyo kung kumusta yung kaganapan sa 2 weeks na pinasok ko itong si Guardian Strategy. So, nandito ako ngayon sa aking MT5 account and ito yung history natin. Kitang-kita naman lahat, no, yung trading history ni AI and as of right now, wala pa namang talo si AI. Pero hindi ko sinasabi na hindi na matatalo si AI ha. Ngayon lang talaga is ang ganda ng trade niya. So dito sa pinakataas ng history natin, syempre papakita ko lahat sa inyo. May 14, 9:27 AM, nung unang nag-deposit ako sa broker ko. So ito palang MT5 ko is under the broker of Xnest. So doon ko nilagay yung capital ko for this trading ni AI. Kinagabihan nun is nag-place na siya ng trade niya 7:19 PM. Ayan, nag-place siya ng sell order. Tapos ang maganda dyan, guys, ayan, nakikita naman natin na lahat ng mga orders na piniplace niya is mayroon nang nakaset up na stop loss and take profit. And ayan, very transparent naman siya, guys. And sa unang trade niya, nakagain siya ng 15.44 US dollar. And so on and so forth, guys. Ayan na, may mga date naman dito sa gilid. Makikita natin kung kumusta yung naging performance niya. Yun yung sinishare ko to sa aking YouTube community. Kasi marami rin talaga curious dito sa Guardian Strategy. So yung observation ko dito sa Guardian Strategy, bukod sa conservative naman siya, is minsan lang talaga siya mag-place ng trade. Once a day lang. Ayan once a day. Tapos meron siyang sinusunod na strategy. May viewer ako na nag-comment na yung strategy daw na sinusunod ng Guardian Strategy based on his observation is breakout strategy. Kumbaga, dumidepende sa support and resistance. So ayan, may kita natin dito sa gilid yung profit natin. Okay naman siya. Ayan, 15.44 and then meron din tayo ditong 12. Ayan sa isang araw, $10. So, okay naman siya. Actually, sa akin, hindi naman kaso kung maliit yung kinikita ni AI. Ang importante sa akin, yung consistency niya. As long as ang majority is panalo, okay sa akin yon at namamanage yung risk. Pero guys, syempre, yung mga nasasabi ko ngayon na mga positive reviews, regarding dito sa na-experience ko with AI trading is hindi ibig sabihin nun, hindi na nagfe-fail si AI. I'm still open to those kind of thoughts na may tendency pa rin na matalo si AI. Actually, okay lang naman din sa akin if matatalo si AI as long as mas mataas yung scale ng panalo kaysa sa talo. And so far, so good naman. In 2 weeks, okay naman yung naging experience ko dito.
sa Guardian Strategy. Pero syempre guys ha, disclaimer, hindi lahat ng experience ay pare-pareho. So ito na yung naging status ng aking account. Noong May 14, $600 yung balance ko, and right now, it's already $663.70 US dollar. Well actually, yung total profit talaga niya is 70.63. Yun nga lang, etong si Xness, kumukuha ng komisyon sa mga profit. Ayan o, 0.88 ng 0.88 ba. Pero guys, kung observation naman sa broker na ginagamit ko ngayon, wala akong masasabi kay Xness kasi top 1 siya sa Trader Knows. Ayan o, meron siyang 4.96 star rating and okay naman siya. Reliable and maraming users. Actually, nasa SS tier nga siya. Siya yung top 1 and nag-hold ng most volume of trades sa lahat ng mga brokers na nakalist dito sa Trader Knows. Okay naman and reliable. Ito yung unang-una kong ino-observe dito sa aking AI trading setup, yung broker. Kasi it's really important na yung broker talaga is reliable, lalong-lalo na nandun yung funds ko eh. And wala naman access si AI sa funds sa mismong Xness account. Ang access lang ni AI talaga is itong aking MT5 account, yung operational lang niya. Kaya hindi na rin kaso sa akin yung commission. Kasi nasa terms and condition naman talaga ni Xness na yan, given na kumbaga. And going here sa aking Xness personal area, makikita natin dito yung mismong MT5 account ko. So, nandito yung funds. Ito yung kailangan kong i-secure ng bonggang-bongga. Actually, mas mainam sana kung may 2FA sa bawat broker na ginagamit natin. Kahit hindi AI trading yan, dapat may mga two-factor authentication para hindi madaling pasukin ng mga hacker. Okay? So, ayan, meron ako dito 663.70 US dollar. And kung tatanungin nyo ako, i-withdraw ko na ba yan? Hindi pa. Actually, ang sa akin kasi, dito sa strategy na pinasok ko sa AI trading, ang pinaka-standard ko sana is palalagpasin ko pa ng 700 USD. And then, pag lumagpas pa ng 700 USD yung profit, dun na ako magwi-withdraw weekly para mas maluwag yung gagalawan ng aking AI trader. Sa akin lang naman yun guys ha, hindi yun financial advice. Yun yung balak kong gawin. So yun, and right now guys, baka nagtataka kayo, ano ba yung Guardian Strategy na pinagsasabi ko? Guardian Strategy is under the AI trader AI Finex. So si AI Finex, yung ginagamit kong AI trader, and ang strategy na meron siya is Guardian Strategy. Ewan ko nagigets nyo. Punta tayo sa user manual natin, ha? Actually, maraming mga iba't ibang available na broker dito. Merong Black Bull, PU Prime, pero most accessible dito sa Pilipinas, taga-Pilipinas ako, syempre, Xness. Ito yung pinaka-accessible. Wala pang PU Prime as of right now dito sa Pilipinas. So, dito ako sa Xness broker. And dito sa manual, guys, is ito lang naman yung sinunod ko sa pag-set up ng aking AI trader. Ayan. So, makikita dito na yung mga procedure na kailangan mag-sign up for an account dito sa Xness, kung paano. And ito yung strategy na meron sa Xness, Guardian Strategy. So, ito yung strategy na meron ako ngayon sa aking MT5 account. So, dito kasi guys, ang kiniklaim ni Guardian Strategy is yung kanilang 15 to 20% stop loss and risk management. Okay? So, yun nga, gaya nga ng sabi ko, kung makikita natin dito sa aking sa aking MT5, bawat order may nakaset na stop loss and take profit. So, dun lang ako actually nagiging confident sa kanya, kay Guardian Strategy. Kasi doon sa previous strategy ni AI na pinasok ko is walang ganito. Walang nakaset up na stop loss and take profit. So, nagkaroon talaga ng tendency yon na mag-liquidate. So, yun. Unfortunately, nag-liquidate ako doon sa una kong pinasok na AI trading strategy. Well, actually, this one is much better based on my observation, guys. Dahil nga, yun, gaya na sabi ko, may risk management. At hindi ako masyadong exposed sa AI activities dito kasi minsan lang siya mag-place ng trade. So, makikita nyo guys ito, nung nag-open siya ng trade nung May 20, 2:30 PM, so nag-place siya ng buy order. And kung makikita rin natin dito, nag-close siya mismo 2:30 PM din. So, within that minute, guys, is dun lang niya hinold yung position niya. And ayan, nakagain naman siya ng $4.90. So yun yung nagustuhan ko naman dito kay Guardian Strategy kasi hindi niya talaga pinatatagal yung pag-hold niya ng position. As long as may profit na, binibitawan na niya.
or kino-close na niya mismo yung trade. So yun, madalas ganun eh. Actually, hindi ko nga naaabutan na naka-open yung trade. Nakikita ko na lang nandito na sa history ko. Kaya hindi ko nakikita, hindi ko na-observe yung strategy kung paano ba talaga ginagawa yon ni Guardian Strategy. So yon yung na-observe ko. Kasi kung babasahin ko lang ito, nung una binasa ko to ng isang buo, hindi ko talaga siya magets. Pero nung na-experience ko na siya sa MT5, yun, mas lalo ko na siyang naunawaan. Nung 2 weeks ko siyang ginagamit. Pero dito naman kasi guys, hindi kiniklaim ni Guardian Strategy na in just 2 weeks, masasabi na reliable na siya for a long term. Dito kasi ang sabi is should consider a minimum period of 3 months of continuous operation to have a realistic reference of consistency and performance. So yun yung sinasabi ko. Yung 2 weeks na experience ko, hindi pa sapat yon. Actually, ako nga, mas tataasan ko pa yung standard ko. Gagawin kong 6 months to 1 year para masabi ko nga na very consistent yung strategy na to. So, going here naman sa aking AI Finex dashboard, ayan, scrolling down here, no, makikita yung aking strategy. Ayan, so Guardian, ito yung aking, Exness account. And may kita natin dito yung risk thermometer. So, nabanggit ko a while ago yung 700, di ba? Kasi di ba ang minimum lang naman talaga dito sa base sa user manual is 600. Kasi ang tendency, pag less than 600 na to, so may tendency na mag-stop yung operation, magpo-pause ito. Kasi mas mababa na siya sa minimum eh. Kaya yung plano ko talaga is more than 700. Doon ako mag-withdraw para in case lang. Kasi open ako sa mga ganong pangyayari. In case na mabawasan or matalo yung ibang trades ni AI, may allowance pa ako na hindi bababa sa $600. So yun, hindi ko nabanggit a while ago. Baka nagtataka kayo, ba't hindi mo pa i-withdraw yan, di ba? So yun, hindi ko siya sasagarin sa 600 pag nag-withdraw ko. Bale, dito sa AI trading setup ko, it has 3 platforms. Unang-una is itong broker. Ayan, si Exness. Nandito yung funds. And then next is my MT5 account. Ayan. Dito nagte-trade si AI. And sino si AI? So yung AI na gamit ko is si AI Finex. And then ang strategy is Guardian Strategy. So yun, di ba? Parang medyo complicated siya pakinggan. Pero yun yung setup ng AI trader ko. Lahat naman kasi guys, nasa user manual na. So ito yung steps na sinunod ko kung paano ko sinet up yung aking AI trading. So una is mag-create ng Exness account. Isa sa mga importanteng gawin dito, syempre sa Exness, is i-verify yung account. And then i-enter itong ID nila na AI Finex. So guys, yung next na ginawa ko sa pag-setup ko ng aking AI trading account is nag-open ako ng MT5 account. Kasi ang requirement ni Guardian dito is MT50. Ayan o. Ayan. Once na naka-create na, ang ginawa ko naman dyan na next step is mag-deposit ng 600 kasi yun yung minimum amount ni AI trader. Scrolling down here, ayan, dito rin yung step kung paano i-connect yung mismong MT50 account sa AI trader, which is si AI Finex. So, medyo mahaba lang to and kailangan lang talaga is sundin yung mga step. And then, para naman mapanood yung activities ni AI, itong si MetaTrader 5, available siya sa kahit anong devices, sa laptop, sa Android, sa iOS. Ayan, pwedeng i-download yung application nila and then ila-login lang yung login details ng MT50 account, which is makikita naman yan dito guys. Ayan no, server, yung login details, and then yung password. Okay, yung password dito mismo sa MT5. Hindi yung password sa broker ha, magkaiba yon. Yung password sa MT5. So, ila-login lang yan dito sa MetaTrader 5 application para ma-observe yung ginagawa ni AI. So, ito yun. Ito yung application ko dito sa laptop and installed din actually ito sa aking mobile phone. So, nakalogin din yun doon para just in case na I would like to check it, no, habang nasa cellphone ako, yun, pwedeng-pwede. And then, ayan guys, may settings din dito para mas makita nyo yung history, okay, ni AI. Ayan o, yung activities, makikita yan dito. Yan. So, yun yung maganda doon guys. Yung hindi lang tayo babase sa dashboard lang ni AI Finex. Dito kasi, ayan o, makikita na lang natin kasi dito yung balance and earnings. Pero paano naman yung history? So, mas maganda na-observe natin dito.
And also, yung open trades, makikita rin natin yan. Pero sa ngayon kasi sarado yung market and madalas hindi ko talaga naaabutan yung trades ni AI sa Guardian Strategy. So, yan. Nandito naman yan lahat sa history para transparent si AI. So, ito pala guys, hindi ko nabanggit a while ago. Meron pala ako ditong next points. So, yung next points is, ito yung nagfu-fuel kay AI para mag-operate siya. Syempre, hindi naman mag-operate to ng libre. Binabayaran din to. Kumbaga sa ChatGPT, di ba, merong monthly subscription. So, dito rin, kay AI Finex, meron din. So, ang maganda naman dito kay AI Finex is, siya, prepaid. Kumbaga, nilolodan lang mismo dito sa dashboard. So, deposit lang. Magde-deposit ako dito using USDT ERC20 using GCash. Ayan, meron silang ERC20. So, sa GCash lang, diretso na yan dito. And then, makikita dito yung address. Dito ako nagde-deposit. Bibili lang ako ng next point once na nandito na siya sa balance ko. Bibili lang ako ng next point. Ayan, ito yung mga cards na available. 20, 50, 100, and so on and so forth. Ayan. So, ayan, meron akong 148.11 next point. Ito, guys, nababawas-bawasan lang siya. So, yung katumbas ng binabawas niya is 30% ng profit na kinikita ni AI. So, for example, dito sa operations, so naka-earn ako ng $2 doon sa latest trade ni AI. Ang inawas niya sa next point fee ko, which is dito yan, hindi sa mismong profit ha, dito sa niload ko, is 0.8. Nung kumita si AI ng 4.8 sa MT5 ko, ang inawas niya is 1.44 next points. So, yun. Pero guys, ang kagandahan naman dito, is pag natatalo si AI, nagdadagdag siya ng next point fee. Oo. Pero ngayon kasi wala akong recorded na natalo si AI kaya hindi ko mapakita sa inyo. Kailangan talaga, paano kikita yung platform kung walang next points, di ba? Paano magpapatuloy yung AI Finex kung walang next points? Ito yung way nila para kumita. Which is fair enough, di ba? So, paano ko nasabing pangtamad siya? Kasi guys, fully automated. Si AI lahat ang nagsisetup ng mga ito. Siya ang nagpe-place ng trade, siyang nagsiset-up ng stop loss, ng take profit, siya rin nagko-close. So, wala akong ginagawa. So, pangtamad nga talaga siya, diba? So, walang technical analysis, walang observation. Kumbaga, observation ko lang talaga is tingnan kung ano yung result ni AI. Ayan, no? So, 2 weeks yan, guys. 70.63 US dollar yung na-gain ni AI na profit dito sa aking AI trading setup. Pero syempre guys ha, disclaimer pa rin, hindi mawawala ang disclaimer na hindi ibig sabihin nito hindi na natatalo si AI. May tendency talaga. Natatalo rin yan si AI. As I said a while ago, I would still give it 6 months to 1 year para masabi na consistent talaga itong strategy na to. Yung dati ko nga strategy, 4 months yun, pero nag-fail din sa huli. Kaya ngayon, mas tataasan ko yung standard ko with this new strategy. Okay? So, ito pangalawang strategy ko na I hope hindi na ako magkaroon ng pangatlo. Ano na lang to, extra money ko na lang yan. Kumbaga, nakalaan lang yan talaga for trading. Hindi ko gagastusin yan sa importanteng bagay. So, for trading lang talaga. Kumbaga, nilalaro ko lang siya sa trading. Ganon. So, ganon yun. Ganon yung mindset ng mga trader. Hindi yung nakakita ka ng pagkakakitaan, tapos na-hype ka, tapos yung pera na natitira para sa'yo, gagastusin mo sa mga importanteng bagay, pang matrikula or whatsoever, ilalagay mo dito. Hindi ganon. So, we need to be responsible, guys, as a trader, kung papasukin man yung ganitong klaseng pagkakakitaan. So, there you go, guys. And if you have any questions, you can just comment below. Ayan, sasagutin natin yan syempre pag alam ko yung sagot. And guys, may mga links din ako na makakatulong sa inyong research dyan sa ating description box below. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day, God bless, and goodbye!